Hello mga ka-Flodor, mga ka-OFW, mga ka-Doodles, mga ka-Earthling. Ngayon ay March 11, 2026. Wednesday na naman ulit, isang araw na lang, di off ulit. So, medyo nag-close ang market ngayon ng 6.158 ang PSEI. So, merong nag-green naman, marami ang green kaysa pula. So, financial. So, mga bangko to, holding firms, services, ang green, industrial, property, mining. So, ito yung mga most active ngayon. ICT, matibay talaga to sa ICT. So, si MBT natin. So, mga ka-Flodor, mga ka-Doodles, mga ka-OFW, pag napadaan sa iyo ang channel ko, please naman pa-subscribe para naman madagdagan tong subscriber natin, At saka wag kalimutan, hindi po ako financial advisor. Ito po ko ay isang entertainment and educational purposes. Baka sakali ma-reach natin yung 1,000 subscriber, tapos yung yung viewing hours, inshallah. Okay mga ka-Doodles, huwag kalimutan palagi. So, silipin natin ulit yung mga malapit na magbigay ng mga malaking dividendo. Itong napanood mo tong ICT at saka Meralco. Silipin natin kung ano ng itsura nila. So, si ICT muna. Matibay-tibay to si ICT kasi international company. Pumapasok siya sa mga international na port. Samantalang dito pa lang yan dati nung 2023, sinisilip ko. Dito siya naglaro hindi ko naman nabalikan na Nawala na akong gana nung time na parang mahina ang mga ganun. Ganun yung konsepto ko na ang bagal naman ng merkado mag-angat. Kailan ba ito aangat? So, wala. Tumigil ako mag-trade dito. Lumipat ako ng iba. Punta ko dun sa mga basura, yung mga maliit na stock ba. So, samantala, umangat pala siya, 200 ngayon, 500, nasa 700 na, kung pinagtiyagaan ko pala yun, 250 na yung pira mo, percent. So, ganun lang talaga dito sa Philippine stock market, mga ka-Flodor, mga ka-OFW, huwag mawalan ng pag-asa kung bababa ang presyo. Kaya nga dito tayo sa mga blue chips na stock kasi mas malaki ang chance na madaling umangat o bumabalik sila. Kahit na tulugin mo yung pera mo, babalik din talaga yan at aangat. So si ICT mga ka-Flodor ay mamigay siya ng 17.85 ngayong 27 March 2026. So, dapat bumili ka bago nitong 18 March 26. So, sa ngayon or 17, gusto mo pa pakiramdaman ng takbo ng kung bababa pa to. So, 17 ka bili para ma-avail mo to, So, panoorin mo to, paano ko in-explain kung paano kikita yung pera mo dito sa ICT, Panoorin mo tong video na to kung napanood ka. So, hindi ko na siya So, ang ko lang dito, update lang, is si ICT ang tingin ko dito. Dahil nga magkaroon siya ng dividendo. Baka. Hindi naman Pero so far sa history niya na dito, maakyat naman yung pag may dividendo So, pero sa tingin ko sa chart niya kasi, gumawa siya ng iliotrib Ganun. 0 to 1, 2, 3, 4, 5. Ganon yun ang ilitwib. So, siguro, kung baka dito lang yan siya siguro. Itong 5.6 to, kung bababa man. Pero malakas Baka hindi pa to itong 0.3 niya Kasi wala tayong makita sa kabila, Wala nang all-time high O malaki, mataas pa Ito na yung pinakamataas niya talaga So, wala tayong masabi na may support diyan, may So, ang ko diyan na siguro kung
mag-retrenchment siya dahil sa kalakasan niya, baka above 50 lang yan mag-retrench eh. O baka sabihin lang natin dito, ganun. Kung bababa siya, o baka hindi pa to yung point 3 natin eh. Kasi nagkonso nga siya dito. Kasi tingnan mo titingnan natin sa malakihan, Nung mayroong crisis, nangyari ang conflict, bumagsak siya dito eh. Pero naka-recover ka, bilis ang recover. Umakyat, gap. So itong mga nagbintahan dito, siguro, nagbinta sila, nag-take profit na rin siguro. Dito yan sa baba nakabili. So nag-take profit muna. Tapos pumasok ulit, bumili. So lalo na yung mga foreigner na malaking pera, kumurot kunti sa nila. Kumurot kunti sa binili nila dito sa ilalim. Kasi kung ibibinta din nila yan lahat, mahal na kung bibili sila ulit. So, kailangan pabagsakin nila yan para Kasi kung nagbinta sila ng marami talaga, yung mga foreigner dito, bumagsak na tong yung presyo niyan. So, ang duda ko dito, kung bababa man yan, hihintayin nila yung ex-date eh. Pagpasok ng ex-date, bibinta ka agad yan sila pag open ng market. Yan yung katulad nangyari sa Metrobank eh. Kaya naipit tayo. Kaya wala tayong pambili ngayon kasi dito nung ex-date, nagbuhusan dito, nagsilabasan yung mga foreigner. Tapos sinabayan pa ng mga dagdag na conflict pa. Mas lalong Pero ngayon bumabawi. So yung pambili natin, nandito tayo nakabili. So hindi natin pwede ibinta kasi lugi tayo. Baka kulang pa yung nakuha mong dividendo. Sayang naman. So hintayin lang natin na aakyat to So hindi tayo maka-avail kay ICT ngayong Marso na to. Kasi ang X nga 17 wala pa sahod. So sa tingin ko ito kasi humataw siya. Duda ko nito tataas pa to. Baka hindi pa to yung point 3 natin. Baka dito pa yan Angat pa yan. So bago siya Saan ba yung natin? So diyan yung X. So baka dito siya. Baka dito siguro. So tingnan lang natin yung technical analysis ni TradingView. Dito tayo technical analysis. Kaya nag-subscribe tayo kay TradingView para siya na gumawa para sa atin. Kasi mahirap na So mayroong 735 na sell order sa 1 month tingnan natin. So wala na after noon. So yun lang talagang sell niya 735 banda Saan ba yung 735? Lapit na, nandito na yung 5 So dito. So ito yung baka diyan magbuhusan pag nakuha na hit na tong malaking pira Isipin mo yung mga foreigner kung may baka diyan siya bababa muna siya. Kasi unhealthy na rin kung tuloy-tuloy ito magtaas Hindi balanse. Puro delikado pero malakas talaga siya ngayon kasi nag-operate ng mga seaport to So pakiramdaman lang natin pero kung may pira ka naman na may buying power ka, pwede mong bilhin to siya sa 17 March 2026. Yan CICT, malaki magbigay. Next is halos magkasabay ito sila isa. So 18 siya, si Meralco. Si Meralco naman so after siya kay hindi niya sinabayan. After so malamang yung mga nagbintahan ng mga foreigner kay ICT, lilipat yan dito idagdag nila yan dito kay Meralco. Ganyan ang ginagawa nila diyan Foreigner naman talaga ang nagpapalakas nito foreign investor So ito si Meralco malakas din to kasi kuryente to Habang may tao pa, may mga gumagamit na kuryente. So talagang hataw to, tataas ang pa rin, tuloy-tuloy pa rin to si Meralco. Na-update dito ko pa rin to siya nakita Diyan ko siya, 300 plus. Yan, tinatamad din ako.
So, doon tayo napunta sa mga maliit na stock. So, ngayon, binago ko na yung ano ko. Sa blue chip na ako nakatutok ngayon para alaman yung maliit nating pera, kumikita kahit papaano. Ano. Kasi habang naghihintay ka, nagbibigay naman ng dividendo. So, ganon din si Meralco is 16.672 ang ano niya. So, merong ano dito, merong supply. So, baka i-liquidate yan eh. Hindi naman niya tinuloy itong demand, ano, kinuha. So, ang ano ko dito, baka i-liquidate niya to. Yan. Kasi malapit na rin siya sa trend line natin eh. So, bago siya hataw. Or, kasi kung i-liquidate niya to, malayo na eh. So, baka dito, kung bababa mo diyan siya, baka dito lang siguro, ano, during sa dividendo. Baka diyan lang. So, sa angat din ulit yan. Kasi kamo, ang target price naman ni BDO kay Meralco is nasa 720. Si Metrobank is malapit ng mahit 622. Nandito lang sa itong pula na to. Yung pula na yan. Tapos si TradingView, ang target price is magkano ba si TradingView? 634. So dito banda. Nasa loob ng ano natin, channel. Pero kung mahit si Metro ba, BDO, nandito siya. Ano? Pero baka mag-pullback muna to pag dating ng ex-dividend. Gano'n yung ginagawa nila. Dahil nga maraming nagbintahan para makuha yung ano, tapos lumipat sa iba, mga foreigner. So nasa loob pa siya ng channel, nasa bottom na siya. So angat pa to dito. Either dito, babalik siya dyan, or babalik siya dito, o saka diretso, ano. Basta angat to galing dito bago mag-ex-dividend si Meralco. Tuloy-tuloy din, ano. Dati, magkano lang, 330. Hindi ko binitawan to si Meralco, 100 plus yung tubo nga sa ngayon. So, mga ganitong ano, mga blue chip na company, hindi mo lang, wag mong alahanin lang na bumagsak kasi babalik din yan eh. So, kung long term mo, pero kung day trader ka o monthly trader, na pag ganito na, umangat na, hindi mo na rin nakita mo sa channel, 10%, so binta ka na, hintayin mo naman siya bababa. Ganon ang ginagawa sa mga ano eh. Pero tayo, ano lang tayo, long term lang tayo, mga 3 months. Pag kumita na ng medyo 10%, saka natin binta, ano. Tapos, hintayin natin. So, yan si Meralco. May isa pa na malapit din ngayong magbigay si TIL, si PLDT. Mamimigay din siya ngayong April pa lang bayaran. So 25 March ang ano, halos pareha siya kay Meralco, ano. 25 March ang ex Meralco. Yan, no. So mamili na lang kayo. Ang ano lang kay TIL, mahal siya eh, 1.3. Si Meralco is 605. So kung ako, doon ako kay Meralco. Pero ito si ano kasi si TIL nasa downtrend siya, pero bullish plug yan eh. Downtrend, ito yung pinorm niya eh. Bullish plug. So maaaring munang mag-ano to si TIL, baka pagdating ng X, mag-ganon muna yan eh. Saka siya mag-ano, no. I-hit niya yung target, malapit na kasi, 560 nandito, itong, baka i-liquidate itong ano na to eh, nandito. 1650, malapit na siya sa ano niya, sa kanyang target price. So, kung halos magkasabay naman sila ni TIL at saka ni Meralco, kung ako may buying power ko, doon ako kay Meralco bibili. Kasi ang direction ni Meralco, paangat eh. Yan o. So, paangat, di ba? Ang diferensya kay TIL is downward siya. Paangat siya dito, diyan, short term, pero sa kabuuan, downtrend siya diyan. Kasi ganun-ganun lang yan sa channel natin eh. Pero pag nagbago ang panahon, kasi bullish plug nga to yung ginawa niya eh, baka pag na-break tong trend line na yan, nakataw na yan, dilipad.
So, yan lang po. Dahil naipit tayo kay MBT, tingin-tingin na lang tayo. Malay mo, baka balikan ni MBT bago magano, balikan yung presyo natin, di ba? So, may pambili na tayo. Bago mag 25 ba yun? Kano, ilang araw na lang ba? Today is 11, so 14 days more to go. Malay mo, kung ang problema lang kasi dito sa bangko, sila yung apektado ngayon sa sa pangyayari dito sa Middle East eh. Siyempre, yung papadala, yung mag-ipon, medyo yung mga padala na galing sa mga OFW, medyo kontrolado kasi baka magkatakbuhan. Kailangan ko man ng ganun, kukontrol. So yung mga tao, dahil mahal ang bilihin, hindi mag-a-apply ng loan. Kasi mahal bilihin, hindi mag-a-apply ng loan kasi mahal yung yung tawag nito, yung interest na naman siguro. Tapos yung mga credit card, siyempre mahal na eh. Hindi ka gagamit ng credit card. So, kaya apektado ang medyo apektado ang bangko dito sa pangyayari ngayon. So, yan lang po mga kadoodles, mga ka-offloader, mga ka-OFW. Huwag kalimutan, aho tadzo sa pagbili at sa pagbinta. Huwag kalimutan din, subscribe naman kayo dyan para naman tayo ay lumago ang ating mga subscriber. Adios mi amigos, mi amigas, babush!